Hindi ka talaga mamatay hanggat hindi pa kalooban ng Diyos. Tandaan nyo po yan. Sa lahat ng takot, hindi ka na mag-iisip o di kaya mag-alala kung ano man ang takot na yan. Hello everyone, welcome po muli sa aking YouTube channel, Kuya James Vlog. Channel na ito ay gumagabay sa mayroong anxiety, GERD, nervyos at panic attack. Sobrang takot at kabog ng dibdib, paano malabanan? Dahil lang po sa sanhi ng anxiety disorder. Napakadali po yan. Kasi ang kabog ng dibdib, kahit wala ka pang anxiety, normal po yun sa isang tao. Ang takot, normal din po yun sa isang tao kahit wala pong disorder, di ka anxiety disorder. Kaya para sa akin, malinaw na mas madali po siyang malabanan. Kasi normal po eh. Ang hindi po normal, pag hindi ka na makaramdam ng kaba, takot, o di kaya ng kabog ng dibdib mo, yun po ang hindi normal. Isa ka ng immortal nun, o di kaya robot kung hindi ka nakakaramdam ng takot. Kaya ganito lang po yun. Ang takot at kabog ng dibdib na dala ng anxiety, may mga rason kung bakit nangyayari yan sa inyo. May mga dahilan kung bakit ganun ang mga nararamdaman mo. Halimbawa, ginulat ka, kakabog talaga dibdib mo. Kasi ginulat ka eh. Pag kumabog ng dibdib mo, doon na rin po papasok yung takot nyo. Ganun po yun. Kasi once na bigla kang nagulat, di ba? Ramdam mo na parang umaakyat yung, parang biglang umakyat yung dugo, parang boom, parang pati yung buhok mo. Nagsitayuan, di ba? Natatakot, ganun po. Hanggang sa kumakabog ng dibdib, ibig sabihin, sobrang kabado na po kayo nun. Kaya ganun lang yun. Pero iba po yung takot na dala ng anxiety sa kabog ng dibdib. Kasi doon ka kasi magkakaroon ng takot, lalong-lalo na po sa mga sintomas niyan. Una, yung mga hindi mo alam kung anong nangyayari sa'yo. Diba? Mag-aalala ka kasi. Yung sobrang pag-aalala mo dahil nga po may mga nararamdaman ka, masama ang pakiramdam. Diba? Mag-aalala ka. Pag nag-aalala ka, doon na yung takot. Doon na yung kumakabog ng dibdib. Diba halos magkahawig lang, halos magkakapatid lang sila. Pag may takot ka, kakabog ng dibdib. Pag may kaba, kasama na po yun sa mga takot na iniisip mo kasi nga, kaya ka kinakabahan dahil sa natakot ka o di kaya nagulat ka. Ganun lang po yun. Para sa akin, ang takot at kabog ng dibdib na dala lang ng anxiety, napakadali lang po. Lagi nyo pong i-relax ang isip nyo, ang sarili nyo. Pag may mga nararamdaman, relax. O di kaya pumikit ka, isipin mo yung dapat mong gawin na magpapakalma sa'yo. Pumikit ka para makapokus ka sa iyong pag-iisip. Ganito kagad. Ang ganito yun. Kasi ako natatakot ako ngayon dahil nga may sintomas ako. Halimbawa po ito natatakot ako dahil nga po may nakita ako na ang friend ko namatay. Bigla lang namatay. Diba? Siyempre, mag-iisip ka nun. Mag-ano ka, magkakabog yung dibdib mo nun. Sige, kabog. Diba ganun po yun. Ganun kagad yung gagawin mo. Isipin mo. Nasabi pala ni Kuya James na ganito palang gawin. I-relax mo lang yung sarili mo. Doon mo pag-aaralan kung ano ang dapat mong gawin. Kung ano yung paraan na itinuro ko sa inyo. Yung kagad ang gawin ninyo. Hindi yung bakit ganun ang nakita nyo eh. Iisipin mo agad para na akong sasabay. Parang mas mauna pa akong matay kaysa nakita ko. Parang ganun, di ba? Hindi po ganun. Mali po yun. Ang gawin nyo, mag-relax talaga. Iisip mo yung mga dapat mong gawin talaga. Ganun lang, para mawala po yan. Palalagpasan mo kaagad yan. Kasi isipin nyo po pag wala na po kayong takot sa kamatayan, pag nalagpasan nyo na po yung takot ng kamatayan, sa lahat ng takot, hindi ka na mag-iisip o di kaya mag-alala kung ano man ang takot na yan. Kung may mga ramdaman sa katawan dahil nga sa anxiety, hindi ka na matatakot dyan kasi alam mo na yun eh. Alam mo na. Anxiety lang to. Kaya ko to. Diba? Alam mo, natakot ka dahil namatay nga yung kanina, yung sample ko, namatay yung friend mo. Bigla lang namatay. Siyempre, panahon ngayon may COVID. Baka sa COVID, mga ganun. Iisipin mo kagad, mga ganun. Ay, hindi. Ang iisipin mo dyan, kaya siya namatay dahil plano na po yun ng Diyos sa kanya. Kaya siya namatay dahil hanggang doon na lang po ang buhay na ibinigay ng Diyos sa kanya. Di ba po? Ganun lang. Ay di mawala yung takot mo. Kasi sa'yo, pwede ka sa akin, hindi ka talaga matay hanggat hindi pa kalooban ng Diyos. Tandaan nyo po yan. Walang namamatay na sino man nang hindi pa kalooban ng Diyos.
Tatak nyo po sa isip nyo yan. Halimbawa ito, kahit tayo man dumaan sa mga pagsubok na yan, sa mga sintomas na yan na akala mo, kagaya sa panic attack, sabihin mo, katapusan na. Katapusan ko na. Katapusan. Nangyari ba? Hindi, di ba? Ito, yung nagpapakamatay, hindi namatay. Alam nyo kung bakit? Hindi pa yung kalooban ng Diyos sa kanila. Di ba? Yan po, itatak nyo sa isip mo. Pag nalagpasan mo yung takot ng kamatayan, lahat ng takot baliwala sa iyo yan. Promise. Sa last ko yata na videos, sinundan nito. Parang nabanggit ko doon na patay kung patay. Yan lagi. Yan ang magiging mindset natin. Kasi pag naibalik na yung isip natin sa normal, pag naging panatag lagi yan, laging kalmado, babalik ka po sa dating ikaw. Ganun lang po yun. Ganun ka dali. Kaya para sa akin, yung takot na yan at kabog ng dibdib, napaka-normal na yan. Napaka-normal na sa atin yan. Kahit dati nung wala ka pang kondisyon na ganito, doon na po yan. Naranasan. Kahit nung bata ka pa, di ba? Doon nyo na po yan. Naranasan nyo na yung kumabog yung dibdib nyo. Naranasan nyo nang matakot, di ba? Nangyari na yan. Ngayon lang kasi sa atin, kaunting takot lang. Napaka-big deal na po yun sa atin. Kaya gano'n nangyayari sa inyo. Dahil nga po, nangingibabaw yung takot na iniisip nyo na maaring mangyayari sa inyo. Ganun po yun. Maraming salamat po sa inyo. God bless po. Pakishare po yung video na ito. Yun lang po ang pakiusap ko sa inyo. Pakilike at mag-comment po kayo kung may mga katanungan o di kaya may mga dapat kayong malaman. Pwede nyo pong i-comment dyan sa baba sa comment section natin para masagot ko po at matulungan kayo.